Tuwing sasapit ang sweldo o may espesyal na okasyon tulad ng birthday, isa na sa mga paboritong puntahan nating mga Pinoy ay ang mga eat-all-you-can na restaurant. Sino nga naman ang hindi matatakam kung nakahain na sa harap mo ang lahat ng gusto mong kainin mula sa fried chicken, pasta, hanggang sa mga seafood na hindi natin madalas mabili sa palengke. Sa halagang 500 o 700 piso, pakiramdam natin ay sulit na ang perang pinaghirapan natin dahil busog na busog tayong lalabas ng pinto. Pero sa totoo lang, naisip niyo ba kung bakit sa kabila ng dami ng taong kumakain at nagpapakabusog, ay hindi nalulugi ang mga negosyong ito? Bakit tila lalo pa silang dumarami at yumayaman kung ang konsepto ay ubusin natin ang lahat ng pagkain nila? May mga nakatagong diskarte at sikreto ang mga buffet na hindi sinasabi sa atin. At ang layunin ng video na ito ay imulat kayo sa katotohanan para hindi kayo basta-basta naloloko sa susunod na kakain kayo. Alam nyo ba kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob ng kanilang kusina bago pa man ihain ang mga pagkain sa inyo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamabigat na sikreto na dapat nating pag-usapan ay ang tungkol sa kalidad ng karne na inihahain ng ilang buffet. Dahil kailangang makatipid ng restaurant para kumita, gumagamit ang iba sa kanila ng tinatawag na scrap meat. Ito ay yung mga maliliit na piraso o mga dulo ng karne na karaniwang itinatapon na sa mga regular na tindahan dahil hindi na maganda ang hugis o malapit na talagang masira. Ang mas nakakatakot pa ay ang usapin tungkol sa double dead na karne o yung mga hayop na namatay na bago pa man dinala sa katayan. Maaring itanong nyo kung bakit hindi natin ito napapansin sa lasa. Ang teknik nila ay nilulunod ang mga karneng ito sa napakaraming pampalasa, alat at mga sarsa para matakpan ang anumang hindi magandang amoy o lasa. Kapag nakita nyo ang mga ulam na sobrang daming rekado o malapot ang sarsa, maging mapanuri kayo dahil baka diskarte lang nila yon para itago ang mababang kalidad ng sangkap na ginamit nila na maaaring magdulot ng food poisoning. Bukod sa karne, usong-uso rin ang paggamit ng mga murang sangkap para magmukhang marami ang pagkain. Halimbawa na lang sa mga paborito nating meatballs o burger patties, madalas ay hindi ito purong karne dahil hinahaluan rin nila ito ng maraming tinapay o flour extenders para lumaki ang volume pero maliit lang ang gastos. Sa aspeto naman ng mga seafood, huwag tayong magpaloko sa kinang ng mga ito dahil madalas ay frozen na ang mga iyan ng ilang buwan at hindi na talaga sariwa. Maging ang mga sarsa na ginagamit nila ay gawa lamang sa mga instant powder at artificial flavors sa halip na totoong sangkap. Ang lahat ng ito ay ginagawa nila para magmukhang premium at mamahalin ang bawat putahe na nakadisplay, pero sa katotohanan ay napakamura lang ng puhunan nila sa bawat plato na kinukuha natin. Ang pinakamahalagang konsepto na dapat nyo ring maintindihan ay ang tinatawag na calculated loss system. Sa diskarting ito, bago pa man pumasok ang mga customer, alam na ng may-ari ng restaurant ang average na dami ng pagkain na kayang ubusin ng isang tao. Kung ang halaga ng kinain mo ay aabot lang ng 200 piso, sisingilin ka nila ng 400 piso. Kahit pa sabihin nating may iilang tao na sobrang lakas kumain at lumampas sa bayad nila ang halaga ng nakuha nilang pagkain, bawi pa rin ang restaurant dahil mas marami ang mga customer na mabilis mabusog at konti lang ang nakukuha. Ang bawat galaw at bawat pwesto ng pagkain sa buffet table ay pinag-isipan rin ng mabuti para siguraduhin na sila pa rin ang laging panalo sa huli. Bukod sa mga naunang nabanggit ko, may mga mas malalim pang sikreto rin na ginagawa ang mga restaurant sa loob mismo ng kainan para masigurado na mabusog ka agad kahit hindi ka pa nakakarami ng kuha. Napansin niyo ba na sa tuwing papasok kayo sa isang buffet, ang unang-una ninyong makikita sa mahabang lamesa ay ang mga pagkain na punong-puno ng carbohydrates? Nandyan ang iba't ibang klase ng kanin, sandamakmak na pasta, mga tinapay at mga putahing may patatas.
Hindi iyan nagkataon lang. Ito ay isang matalinong strategiya para mapuno agad ang inyong tiyan ng mga pagkaing napakamura ng puhunan. Kapag inuna nyo ang mga ito, mawawalan na ng espasyo ang tiyan nyo para sa mga mas mahahaling pagkain tulad ng steak, hipon, o iba pang seafood. Ang mga carbohydrates ay mabilis magpabusog pero mura lang iyan para sa kanila. Kaya sa susunod na kakain kayo, iwasan ang pagpuno ng plato ng kanin sa unang round pa lang. Isa pang teknik na baka hindi nyo napapansin ay ang mga libreng inumin at sausawan. Pansinin nyo na madalas ay unlimited ang juice at soft drinks sa mga buffet. Mukhang bonus ito para sa atin pero ang totoo, ang asukal na nasa mga inuming ito ay nagpapabilis sa pagtaas ng inyong blood sugar na nagbibigay ng senyales sa utak na busog na kayo. Kapag uminom ka ng maraming matamis habang kumakain, mas mabilis kang hihinto sa pagkuha ng pagkain. Pati ang mga sausawan na sobrang alat o sobrang tamis ay may ibang silbi rin. Ginagamit ang matatapang na lasa na ito para itago ang katotohanan na baka hindi na talaga sariwa ang karne o isda na inihain nila. Kapag sobrang alat ng pagkain, mapipilitan ka ring uminom ng tubig o juice na lalong magpapalaki sa tiyan mo. Ang mas matindi pa rito ay ang paraan ng pagkontrol nila sa pagluluto at paglalabas ng pagkain. Napansin nyo ba na kapag maraming tao o peak hours ay parang ang bagal nilang maglabas ng mga paborito nating ulam tulad ng lechon o kaya ay yung mga beef sa samgyupsal? Sinasadya ng ilang restaurant na bagalan ang pag-refill para mapilitan kayong kumuha ng ibang ulam na mas mura at nandyan nasa lamesa. Kung minsan naman, ang mga crew ay sinanay na maglagay ng napakaliit na bahagi lang ng pagkain sa bawat plato para pabalik-balikin kayo at mapagod sa pagpila. May mga pagkakataon pa nga na sadyang inaalatan na ang pagluluto o kaya ay pinapatagal sa apoy para tumigas ang texture ng pagkain at hindi na kayo muling gaganahang kumuha pa. Akala nyo ba ay sa klase lang ng pagkain natatapos ang kanilang mga diskarte? May isa pang sikreto na nasa harap nyo lang mismo pero madalas ay hindi nyo napapansin. Kung titingnan nyo ng mabuti, ang mga plato sa karamihang buffet ay mas maliit kumpara sa mga regular na restaurant. Ito ay isang matalinong paraan para isipin ng utak mo na puno na ang iyong plato kahit kaunti pa lang naman talaga ang nakukuha mo. Dahil maliit ang space, mapipilitan kang magpabalik-balik at sa bawat pagtayo mo, mas nabibigyan ng oras ang tiyan mo na maramdaman ang busog bago ka pa man makakuha ng mas maraming mamahaling ulam. Pati ang bigat ng mga kutsara at tinidor ay minsan pinag-iisipan din. Kapag mabigat o maliit ang kubyertos, mas nahihirapan kang humakot ng malalaking subo kaya mas bumabagal ang pagkain mo. Isa pang discarding hindi natin matatakasan ay ang mahigpit na time limit. Mapapansin nyo na madalas ay binibigyan lang tayo ng 2 oras para kumain. Sapat na oras ito para mabusog ang isang tao, pero hindi sapat para makapagpahinga at bumalik para sa marami pang rounds. Sinasamahan pa ito ng mga babala tulad ng no leftover policy o yung paniningil ng extra kapag may natirang pagkain sa plato. Bagamat magandang paraan ito para maiwasan ang pag-aaksaya, ginagamit din itong panakot para hindi ka kumuha ng sobrang dami sa bawat tayo mo. Ang ending, mas nagiging maingat ka sa pagkuha at mas mabilis kang sumusuko dahil ayaw mong magbayad ng multa. Lahat ng naririnig nyo sa radyo o nakikita sa social media na unlimited at eat all you can ay bahagi ng isang malaking plano para maakit kayo. Ang disenyo mismo ng loob ng restaurant mula sa layout ng lamesa hanggang sa ilaw at tugtog ay ginawa para kontrolin ang inyong kilos. Ang mga murang pagkain ay laging nasa unahan at madaling maabot, habang ang mga premium na seafood at karne ay madalas nasa pinakadulo o nakatago sa sulok. Ang mga ilaw naman ay ginagawang madilaw o warm para magmukhang masarap ang pagkain, at ang musika ay ginagamit para ma-relax ka at hindi mo mapansin kung gaano nakarami ang iyong nakakain. Ang lahat ng ito ay ibinahagi ko sa inyo, hindi para pigilan kayong mag-buffet, kundi para maging wise at alerto kayong mga mamimili. Sa susunod na papasok kayo sa isang eat all you can, tandaan nyo ang mga senyales na ito. Piliin ang mga lugar na subok na ang kalinisan at huwag magpapadala sa mga dekorasyon lang. Sa tingin nyo, sa dami ng mga buffet na napuntahan nyo,
Alin sa mga diskarteng ito ang madalas niyong nararanasan? Nakakaramdam ba kayo ng panghihinayang o pakiramdam nyo ay sulit pa rin ang bayad nyo kahit alam nyo na ang mga sikretong ito? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at yan ay ating pag-uusapan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.